Welcome to another episode of Heart Talk. Here, we're gonna share with you real stories of real people from the heart for the soul. Ngayon, napag-usapan ng pamilya, napag-usapan ng kasal. How is your family? Ilang taon na ba kayong kasal ni Ate Dulce? Bali nasa 32. Wow, 32. Yes. Kasi ano ba ang pagsasama nyo? Nagkaroon din ba ng naging shaky din ba yan at one time sa buong 32 years? Hindi naman. Talagang yung pagsasama namin noon, smooth, napakaganda. Katunayan, pagka natutulog nga kami, magka-holding hands pa Grabe. kasi. Oo. Nagkukwentuhan kami niya bago kami matulog. Pinagkukwentuhan namin kung ano yung mga problema, ano ba yung pwedeng route. Kung meron man, ano yung pwede natin malulutasin yung mga problema na meron tayo. So, every night, every day, nag-uusap kami yan. Pero kahit kailan, hindi ko siya yung sinasaktan. Oo. In any way. 'Di ba? Kasi ang pagsakit, meron din yung psychological, physical, Yes, maraming yes. maraming pananakit na pangyayari. Ziki, parang malalim ang iniisip mo. May gusto ka bang itanong sa ating mga bisita? Wala naman. Okay, wala. Nakikinig lang ako. Habang nakikinig ka lang. Ikaw din, straw? Okay, mamaya, no questions. doon kayo sa takeaway. Kasi nakikinig sila talaga sa mga resource persons at sa huli, kung ano yung nakuha nila, yun ang isi-share nila sa atin. Now, okay, sa life mo, sabi mo parang very smooth, Very smooth naman ang buhay mo bilang wala pang pinagdaanan ka na talagang nagkaroon ng impact sa buhay mo. Sobra yung naging impact sa akin nung smooth yung family ko, yung asawa ko, kami. Yung 2019, nagkaroon ako ng isang malaking problema. At yung problema na yun, nagkaroon ng na-rape yung yung nasa ng anak ko, babae. rape. Na-rape siya. 2019, September 15, Sunday. Grabe, alam na alam mo. Nangyari yun nung nagpalaminate niya yung ID niya. Pero bago yung Estudyante siya. estudyante siya. Pero nung Anak mo nun, ilang taon siya po? bali 16 that time. Oh. Nung September 14, nagpunta kasi Sabado yun eh. Nagpunta yung advisor niya sa school at in-encourage siya kami mga magulang na papasukin uli namin yung bata. Hindi na namin pinapapasok ng 2 buwan dahil nabubuli. Ay, nabubuli. Binubuli siya rin sa school. Nako. School. Oo. Nagpunta yung teacher para ibigay yung ID niya. Una, encourage kami. Oh, nung, God. nung nagpunta ni siya, okay, napapayag kami. Eto na, kinabukasan, after ng service namin, pahinga, nag-lunch kami, kwentuhan, mga 5 p.m., umalis yung bata para ipalaminate yung ID. Pagdating ng 6 o 7, wala pa. 9, wala pa. 10, wala pa. Hanggang 12, matutulog na kami ni Mrs. Hindi pa dumarating yung bata. Ang takbo na naman ng isip namin ng aking may bahay, na baka natulog sa klase. classmate niya. Oo. Oo. Pero kung matutulog yun, magpapaalam muna sa amin yun. Siguro ganun na lang iniisip namin. Pero hindi na kami nakakatulog nun. Hanggang kinabukasan Monday, pumasok kami sa bahay ni Mrs. From time to time, mula doon sa opisina, tumatawag kami. At nung time na yun, Monday, September 16, meron akong meeting sa mga pastoral association. Kaya nag-half day na kami para magpunta yung misis ko sa mga barangay, tignan yung mga CCTV. At Wala. ako nung time, walang nakita. Ako, kamiting ko yung mga pastors nung time na yun. Hanggang dumating na yung alas 7 ng gabi, tumawag ngayon si misis ko. Ang sabi sa akin, habang nandoon ako sa mga pastor, umuwi ka na. Bilisan mo. Sabi ko, ano nangyari? Basta umuwi ka na, importante lang. Sabi sa akin ganun. Agad ako umuwi. Pagdating sa bahay, tahimik yung mga pagpasok ko doon sa mismong yung paa ko doon sa may pintuan, kita ko nakatingin sila sa akin, yung mga bata, yung asawa ko, wala silang sinasabi, tahimik na tahimik. Meron ako naririnig yung iyak ng anak ko. Doon sa kwarto. Pagpasok ko, doon po ako nagkaroon ng talagang nahabag masyado ako doon sa bata dahil yung bata, puro sugat, Oh. yung mga damit niya,
Yung damit niya, punit-punit. Yung buhok niya, gulo-gulo. Tapos yung bibig niya may mga sugat-sugat pa. Oh. Kinausap ko yung bata, sabi ko, umupo ka. Sabi ko, ano nangyari? Yun na, kinuwento na ng bata. So, in other words, nagpa-laminate lang to. Nagpa-laminate lang siya. Ganon ka-dangerous ang world, ano? Mamaya, i-ano natin yung ano. Napaka-dangerous. Una, yung issue ng bullying, sir. Paano ba natin i-address to? At pangalawa, itong pag-iingat natin sa mga bata at yung legal remedies ng mga ganito. Kasi ang nangyayari dyan, kaya naman importante talaga yung suporta ng magulang sa mga nabibiktima ng krimen. Lalong-lalo na merong yung binabasag natin yung kultura ng victim shaming, no? Kasi yan yung tinatawag, yan ang weapon nito mga perpetrator, nito mga criminals na kaya ka na rape dahil ganyan lumabas ka pa. Ang tanong diyan, bakit merong rapist doon sa community na yon? So it is an issue of peace and order. Na dapat yung mga ganyang tao ay inaaresto, kinukulong at pinarurusahan. At yung mga biktima ay dapat sinusuportahan at kinakalinga para ma-engage natin sila at patunayan natin sa kanila na nandito ang lipunan. Ang lipunan ay naririto para proteksyonan ka at kung ikaw man ay nabiktima ay naririto para ikaw itulungan na maka-recover o mag-heal doon sa nangyari sa iyo na tragic. Oo, kasi paano yun? Nahuli ba yung mga gumawa nito? Bali, hindi siya nahuli dahil nung time At na yun, large. papasok na yung COVID eh. Ah. Nakamas siya, 2019, September, paano na siya? Papasok na eh. Oo nga, no? Nakamas yung mga Tao, tao, yung perpetrators. tapos nakasumblero pa sila. Yung bata nga, na habang kinukwento nga sa akin, ano ginawa sa'yo? Sabing ganon na meron daw 2 bata, lalaki. Bata lang din. Oo, mga kasi edad niya rin eh. Pero marami. Oo, pinainom kagad sa disposable cup ng tubig. Sabi niya gano'n sa kanya, bago pa inumin yun, sumamak sa amin. Sabi niya, hindi ko po kayo Nabubuli kilala. nga. Oo. Tapos nung pumapalag na yung bata, mas lalong hinawakan siya na maigpit. Kung hindi ka sasama sa amin, papatayin ka namin. Wala nang magawa yung bata. Pinainom na lang ng tubig at nung pag-inom daw ng bata, base sa kwento niya, on the spot, wala na siyang malay, hindi niya na alam kung ano na nangyari. Balik kinabukasan, Monday, ng gabi, na siya nakauwi ng bahay pero hindi pa rin ganun kadali dahil alas 6 daw siya ng gabi na nagising, Hindi siya makatayo. alam niya, nakatayo naman siya, kaya lang, hindi niya alam kung saan siya uuwi. Ibig sabihin sa barangay na yun, Na-disorient, ano? paikot-ikot lang yung bata. Hindi niya alam kung, siguro, hindi niya kilala yung sarili niya. Hindi niya alam yung bahay niya. Hindi niya alam kung sino yung ano. Basta, lang siya, ikot na ikot lang na nakapaa siya. Hanggang siguro pag ng 7, pag tungtong noon ng gabi, doon niya lang nakita, dito pala ako nakatira. Doon na umiyak ng gusto yung bata. Oo. You see, ang pinagdadaanan ng mga ganito, no? Alam nyo guys, minsan tayo, nagiging mahigpit tayo, pinoprotektahan natin yung ating mga anak, babae, lalaki. Dahil alam natin na talagang in the real world, hindi natin alam kung anong klaseng tao yung mga nandun. Yes. And kayo naman, mga kabataan, lalo na yung mga mapupusok, nakita nyo, yung nabiktima nyo, may mga magulang din yan. Yung mga magulang nila talagang active sa church, active sa community, naglilingkod sa Panginoon, gumagawa ng mga mabubuting bagay para sa bayan, para sa community, para sa bansa. Napakasakit na danasin ng kanilang anak at para sa part ng mga magulang, yung ganitong bagay. Tignan nyo lang yung mga consequences. Gusto natin kasi makita yung muka sa kabila naman sa kabilang banda. Kayo pwedeng nag-trip-trip lang kayo, hindi namin kayo kilala, hindi namin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, yung mga kabataan na gumagawa niyan. So mag-isip-isip kayo. Sir, anything to add po, yung mga ganito? Kasi talaga bullying is everywhere. Crime is everywhere. Nga pala, yung 911 natin, diretso pa rin po mga kababayan. With yung ating po, just dial 911 sa ating mga telepono, mobile, cellphone man yan, or landline, o kung ano man, kahit wala kayong load, at direktang makakapunta po to sa ating mga kapulisan at there makakapag-report po kayo. At siguro i-plug ko na rin, napag-uusapan na rin yung tungkol sa kriminalidad.
tayo po ay parte ng United Citizen Crime Watch, no? Okay. Tayo po ay legal advisor na pinamumunuan ni President Brian Barte. Si Attorney Brian Barte ay willing tumulong ang aming grupo sa mga ganito mga nabibiktima ng krimen at maraming mga group of lawyers na willing tumulong sa mga biktima. At wag po silang matakot at nandiyan po may mga grupo po, may mga Citizen Crime Watch na handang tumulong sa mga ganyang mga biktima ng kriminalidad. Yes, sir. Yung Citizens Crime Watch, paano ba kayo makokontak nun? Meron kaming fan page, yung United Citizen Crime Watch. no? United Meron- Citizens Crime Watch. Yung marami naman tayong pwedeng mga pagsumbungan. Yung iba nagsusumbong sa media. Mm-hmm. Yung iba nagsusumbong sa barangay. Nagsusumbong. Pero ang pinaka-importante para sa akin dito is proactive tayo. Ibig sabihin, hindi tayo reactive. Ano na naman ibig sabihin? Mag-ingat tayo. Nasa atin na ng pag-iingat. Hanggat maaari, wag natin ilalagay yung sarili natin doon sa peligro, di ba? Hindi natin alam kasi, hindi natin alam yung paglabas mo, kung anong klase na yung, minsan nga safe na yung lugar Feeling mo safe na yung lugar, pero nadidisgrasya pa rin. So, ang pinaka-importante diyan, mag-ingat tayo at lagi kang aware, no, sa mga nangyayari sa Yes. sa paligid natin. Yeah, medyo masakit talaga yung pangyayari na yun. Paano nyo anong tawag dito, dinil yung ganong bagay? Paano nyo siya, siyempre, may healing process yan sa part ng bata, sa part ng magulang. Paano nyo siya dinil? Bali, una, ang ginawa namin nun, kasi yung bata nagkakaroon ng Traumatized. na-traumatize eh. Ang pinakamasaklap pa nun, minsan, hindi na natutulog, gustong kumuha ng kutsilyo. Oo, may suicidal, Merong ganun. nung part na yun, nung time na yun. Kaya ang ginawa namin, una, syempre talagang nagtiwala tayo sa Lord. Pray, pray, pray. Alam nyo, nung ginagawa namin mag-asawa yun, nakita namin yung power of prayer doon sa bata na yan. Sa bata na anak namin, nagkaroon talaga ng healing nung time na yun dahil ipinakita namin sa kanya yung pagmamahal, hindi namin siya itinuring na binitawan, iniwanan, inakap namin siya sa kabila ng ganong kalagayan. Ayun. Napaka-importante ng role ng family sa mga pinagdadaanan po sa buhay ng ating mga anak. Hindi ganyan kabigat, pwedeng as simple as hirap lang makasabay sa eskwelahan. Sabi nga niya, nabubuli sa school, o puwedeng hindi natin alam, emotionally, puwedeng sa mga boyfriend-boyfriend, sa mga nililigawan, or sa mga bagay na gano'n. Napakaimportante po ng family support. And nakakatuwa din na kahit gaano kabigat yon kapag sama-sama tayo sa pamilya kagaya nga ni, Pastor Winning sabi niya talagang continuous ang kanyang prayers, yung support 'no, pag-unawa 'no, dun sa ating mga sa anak. Pasensya na po at ako'y medyo nagiging emotional dahil naintindihan ko yung kwento ni Pastor Winning na yon. Kayo Ziki and Strong, paano kayo 'di ba ang magulang niyo palaging may mga paalala sa inyo. How do you, ah, deal with your parents? Like yung sa mga sinasabi nila sa inyo, tine-take mo ba yon at face value o meron kayong sariling decisions sa mga sinasabi ng magulang niyo? For now, at this moment. You go first. Okay, so obviously when we're growing up, we I just like hear these words and like I don't really necessarily take them to heart and I just like sorry, but like when you're growing up and like as a kid, you don't really hear them as like words of advice, you just hear them as like scolding. You don't actually understand the words they're saying. Like they're just saying and then you just comply because you have to comply. But like as I Out of get fear or out of respect? Ganyan. yeah, either or just like so it's over. But as you get older, you will get to yeah, you have like a bigger understanding of what these words actually mean and what these advice means because like yeah, your parents and you care for your kids and of course you want to know you want to yeah, tell them what's best or what you think is best. Yes. And I mean, I just want to add because like I also have a lot of I met a lot of friends that have also dealt with rape. Yeah. Oh. Like some were from Canada and all of that. And yeah, they tried like speaking out to
the police and all that stuff, Of no. but like these they didn't get their justice. But um so like the most I can do, not because it's like an obligation, but it's because I want to, because like they have no one to talk to about this. So I want to listen and I want to know their experience with all of that too. So So it happens everywhere in it the world. happens, yes. Oh. And then, Ezekiel, Yeah, so your question was about paano mo pinapakinggan yung magulang? Paano mo tinetake yung mga paalala sa'yo? ayun nga. So, growing up, obviously medyo nakokorongihan ka sa parati na lang may sinasabi yung parents na, "Uy, nasan ka? Uwi ka na agad." Blah blah blah. So, Ah, wait lang, nasa labas pa ako eh. Pero as you grow older, mas na-realize mo na it's honestly just for their peace of mind. So, ako, whenever I can, I update my parents. Honestly, hindi ako takot sa safety ko. Gusto ko lang wala silang wino-worry sa ano nila. Sa kasi alam ko while they're at home and I'm outside, ang nangyari nun kung ano-ano na yung iniisip nila. So, para wala na silang maisip na gano'n, send ko yung location ko, picture ko, I'm doing this and that. Uuwi ako mga 2 AM pero update ko kayo, gano'n. Okay. Thank you so much. And sabi nga, okay, talagang tayo ay nagmamahal kasi siya ang unang nagmahal sa atin. 1 John 4:19, we love because He loved us first. Cherry Moriones de Romal po saying, from the heart for the soul, with open hearts, honest talks, love in every story here in Heart Talk!